Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang balita yung ating natanggap na granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD. Katatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025, ordered Attorney Raul Lambino to show cause why he should not face administrative sanctions for spreading false information. Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Nagsampa ng reklamo ang National Bureau of Investigation laban kay Attorney Raul Lambino at dating National Youth Commission Chairman Ronald Cardema kaugnay ng ipinakalat na peking temporary restraining order ng Korte Suprema sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Naniniwala ang National Bureau of Investigation na mabigat ang naging epekto at labag sa batas ang ginawa ng mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Ronald Cardema at Attorney Raul Lambino. Hindi matapos silang ibakal sa publiko na nag-issue na ng temporary restraining order ang Korte Suprema para mapigilan ang pagpapa-aresto at magpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa NBI, reklamong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o unlawful use of means of publication and unlawful utterances ang kinakaharap ng Cardema at Lambino sa Justice Department. We filed cases against Lambino and Mr. Cardema for violation of Article 154 ng Revised Penal Code. Ito yung tinatawag natin yung unlawful use of means of publication or unlawful utterances. So, nagkandak tayo ng cyber patrolling, cyber surveillance. So, we came across with these videos sa Facebook, lalo-lalo na yung sa first kay Attorney Raul Lambino sa kanyang Facebook Live where he uttered words that the Supreme Court has already issued a temporary restraining order. So, this false news, when published as news, will tend to endanger the public order as well as discredit our state. On the part naman of Mr. Cardema, so he stated also that there's a temporary restraining order issued by the court. So it's that, bakit pong naging delikado yung ganun pong klase mga pananalita nung panahon po? Well, as we all know, as said before, volatile ang situation that time. So marami nagmamahal sa ating former president. Diba? So utterances of such false news, magkikreate siya ng ang pangkaraniwang Pilipino po, kapag na-assume natin na tama ang ganong isang news na merong temporary restraining order, so magkikreate siya na mali ang ginagawa ng ating agents of the state. So yun po ang ating so it will probably yung mga tao will create endangerment sa public kasi ang tao may probably we're currently at this point in time we're monitoring the internet as ang social media platforms and the likes. So be responsible po sa mga vloggers at ating pong mga even media practitioners. Be responsible and this will also serve as a warning sa lahat na huwag po tayo magpalaganap ng false news, mga fake news at kung anumang information na hindi po tama na maaari pong makapag-endanger ng publiko, mag-create ng confusion sa tao na mali ang ginagawa ng Estado o ng ating gobyerno. Una na rin inatasan ng Korte Suprema si Lambino na magpaliwanag dahil sinasabing mali impormasyon na nagdulot ng kalituhan sa publiko at nakapagnilinlang sa taong bayan hinggil sa mga aksyon ng hukuman. Samantala, sa ibang balita, naliligaw na umano ng landas ang kapatid niyang si PBBM, sabi ni Amy Marcos.
Tayong magagawa, talagang marami ng tuloy-tuloy na kamalian. Hindi ko maintindihan kung sino talaga ang nag-a-advise. Nung bata pa ako, maliit pa ako, hindi naman maliit, pero teenager pa ako, sinabi ko na talaga, Malacanang is a snake pit. Nung panahon ng tatay ko yun, kasi kung ano-ano ang, kung sino-sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, ngayon, ang nangyayari talaga nakakatakot. Kaya sana pinagdadasal ko lagi ang aking kapatid na mabalik sa tamang landas dahil hindi na tama itong mga pangyayari, itong politika na mapang-ape, mangpahigante, hindi na siya ayos. Tutukan natin ang problema ng mamamayan. Balikan natin ang ating tungkulin. Hindi, sadly, marami nang nakapaligid at hinaharang talaga ang pag-uusap-usap namin. Malungkot ako dito talaga, hindi ko pinagmamalaki itong mga pangyayari at sana nabigyan ng solusyon. Independent pa rin ako, okay lang. Kung sino mag-endorse sa akin, nagpapasalamat ako. Tuwan-tuwa nga ako kay Senator Robin kasi ang bilis niya sabi niya, sige, ready na ako. Pagdating galing sa Hague, talagang nag-shooting na rin kagad at madalian din. Dahil lang sabi nga niya, pinagsabihan daw silang lahat na magsiuwi at ikampanya na ang lahat ng mga kasamahan. Kaya tuwan-tuwa ako at nagpapasalamat din kay Senator Robin, bonggang-bongga. Nag-enjoy ako sa shoot pero nakakapagtaka. Nag-iyakan kami dun sa shoot na yun. Hindi ko maintindihan. Hindi ako iyakin. Hindi rin siya iyakin pero pareho kaming naiiyak sa sitwasyon ng ating bansa. Wala naman kaming contact kay Presidente Duterte. Hindi ko alam kung meron silang contact doon sa Hague. Hindi naman ako napunta. Ako wala naman akong mga utos-utos. At nakita naman ninyo, hindi natiis ni Senator Bato, talagang nag-move siya for contempt. Wala namang magawa kasi harap-harapan naman nagsisinungaling. Ang nakakalungkot lang, sinuwag naman ng desisyon ng komite ng ating Senate President. Kaya nabigla naman kami. Never heard naman yung may syokos-syokos. Wala sa buong rules ng Senado yung syokos na yan. Hindi ko maintindihan dahil ang totoo, yan din ang pakiwari namin, naging very emotional ang buong bayan at inakala ko na mas maganda na malaman natin ang katotohanan, mabuksan ang mga pangyayari at ang buong sambayan ay mapanatag ang kalooban. Ngunit nakita natin napakaraming labag sa batas. Hindi ko naman sinasadya yun, hindi ko naman pinipilit yun. Nagtatanong ako tulad ng bawat isang Pilipino dahil hindi ko rin alam at hindi ko maintindihan ang pangyayari. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.